Inimbestigahan na ang kwento ng ilang Chinese na naging biktima umano ng sex trafficking ng sinalakay na pogo sa Pasay. Balitang hatid ni Salima Refran. Bukod sa mga biktima ng prostitusyon at torture, ilang biktima naman ng kidnapping, illegal detention at forced labor ang lumapit sa mga otoridad sa sinalakay na pogo sa Pasay. Ang mga Chinese nationals na ito, ibinenta raw sa pogo sa halagang ₱250,000. Isa dahil nagkautang sa kasino. Ang isa naman, inoferan raw ng trabaho pero nagulat na lang na may pagkakautang na pala. They actually force him if he's not cooperate with the Chinese national, then they will beat him. After he was sold here, and then the person in charge told him that he need to pay back 500,000, and then this 500,000 will be deducted from his salary. May banta ng pananakit kung magsusumbong o magtangkang tumakas. Ang isa, hindi pa raw ulit nakikita ang asawang Pilipina at magdadalawang taong gulang na anak mula nang ipasok sa pogo. This is an act promoting trafficking in person. Una, people were forcibly taken from areas like casino, so they are unable to go out. Then a significant amount from their monthly salary is taken from their salary. So it's practically a form of debt servitude. Iniimbestigahan na ito ng PAOK, lalo't nakababahala ang mga kwento ng porosahang pagtatrabaho at pagbebenta ng mga tao. Isasama sa mga hihinga ng search warrant ang malaking kumikinang na statwa ng teddy bear na ito na isa palang malaking alkansya. Natuklasan ito kasama ng 9 na iba't ibang laki ng money vaults. Samantala, binubusisi na mga incorporation papers ng Smart Web Technology na nakapangalan sa provisional license mula sa PAGCOR. Bukod sa mismo mga nagpapatakbo ng pogo, dapat managot rin daw ang mga incorporators ng kumpanya. Yan ang balita ko. Salima Refran ng GMA Integrated News. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.